Sa isang parking lot sa harap ng tatlong palapag na building ay bigla na lamang umalingaw-ngaw ang isang putok. Pero biglang nanakbo ang namaril at agad naman siyang pinutukan ng mismong driver ni Renzor na malapit din sa sasakyan. At doon ay hinayaan na rin nilang makatakas ang gunman. Kasama ng iba pang nakakita sa pamamaril, tinulungan nila ang lalaking nabaril ng gunman sa likod. At pagdating sa ospital, kinilala sa record ang lalaki bilang si Renzor Verdan, asawa ni Angelica Verdan. Noong una ay akala ng iba ay may nakalaban lang siguro sa negosyo si Renzor, kaya siguro may nagpapatay sa kanya. Pero nawala ang anggulong iyon nang bigla na lamang lumitaw ang isang sikreto sa katauhan ng mag-asawang Verdan. At dito na papasok ang pangalang Talia Ramos, isang kababata at kaibigan naman ni Angelica Verdan. So, ito na ang tatlong tao na bubuo sa kwentong ito. Dahil maniniwala ba kayo mga kaibigan na nangyari ang trahedyang ito dahil lang sa threesome ng tatlo, yung kakaibang trip nila? Kaya pakinggan natin ang buong salaysay ng kwentong ito. Taong 2001 nang ikinasal ang mag-asawang Verdan. Itong si Renzor ay galing sa may kayang pamilya at may mga negosyo sa Pampanga. Ang kwento ng personal na buhay ni Renzor ay ganito. Dalawa lang silang magkapatid na lalaki. Ang kaso nga lang, noong nagbinata sila ay namatay ang kuya niya sa isang aksidente sa motor. Yung big bike, to be exact, naipit iyon sa truck ayon sa kwento ni Renzor. Kaya ang nangyari, si Renzor na lang ang natira. Siya ang magmamana ng pundar ng kanyang mga magulang. Pero ganoon pa man, ay hindi naman umasa si Renzor sa mamanahin niya. Kaya noong nag-graduate ito ng college, ay umutang ito ng pera sa mga magulang bilang puhunan dahil gusto raw nitong mag-franchise na lang ng mga negosyo para mas mabilis ang setup at hindi na kailangang mag-build pa ng kumpanya. Kaya long story short mga kaibigan, sa edad lamang na 28 noon ay naging matagumpay na si Renzor sa mundo ng franchising. Fast food brand ang pinagsimulan niya hanggang sa lumago ito at nagkaroon na rin siya ng mga gasolinahan. Pati sa lupa o real estate ay may sektor na rin siya. Kaya naman noong lumaon, ramdam na niya na kaya na niyang bumuo ng pamilya, ay agad na niyang pinakasalan si Angelica, na 2 years niyang girlfriend noon. Pero ang kinagis ng buhay ni Angelica ay halos kabaliktaran ng buhay ni Renzor. Sa madaling sabi, galing lang siya sa average na estado ng buhay, yung tipong kumakain ng sapat pero hindi yumayaman. Pero alam naman natin na wala problema iyon sa lalaki dahil siya naman ang bubuhay sa babae. Kaya kahit mahirap pa si Angelica, basta maganda ay may pag-asa. Basta makahanap ka lang ng lalaking matino na bubuhay sa'yo. At iyon nga ang nakita niya kay Renzor. Stable na pamumuhay at may magandang bahay. Pagkatapos nilang ikasal, ay nanirahan sina Angelica sa isang subdivision sa Pampanga. At naging maayos naman ang lahat kay Mr. and Mrs. Verdan. Noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, ay biniyayaan din sila ng 2 anak na lalaki na siya namang ikinatuwa ng mga magulang ni Renzor. Kapalit daw ng kuya niyang nawala ang mga ito dahil kamukhang kamukha ng mga bata ang kuya ni Renzor. Ang saya at ang ganda nga naman ng buhay nila kung titingnan ng ibang tao. Ang kaso, sabi nga natin na walang taong perpekto. Pangalan lang ang meron na perpekto, pero sa ugali at pamumuhay ay wala. Dahil sa kabaitan nitong si Renzor ay may kahinaan din ito tulad ng ibang lalaki, mga babae. Pero ang malupit dito mga kaibigan ay kahit anong gusto ni Renzor o trip nito, ay kinukonsinti naman ng asawa niyang si Angelica. Para kay Angelica kasi, walang problema kung mambabae man ang asawa niya. Basta ang importante, nasa kanya ang apelyido na Verdan, ang malaking bahay, ang mga anak, at higit sa lahat ay pera. Sabi pa nga nila na may paniniwala ang mag-asawang ito na ang totoo daw ay pwede naman talagang mambabae ang kahit ilang babae ang isang lalaki kung masasabing high value man ito. Ikinukumpara pa nila ang pamumuhay sa history na kung ang mga king at sultan o yung mga mataas na tao noon sa lipunan ay may mga side chick o concubine, at kung tawagin pa nila noon
ay mga tagapagbigay lang ng ligaya sa hari. So ganoon ang ideolohiya ng mag-asawa. Kaya ayos lang na mambabae si Rensor dahil masasabing high value man ito at hindi naman niya pinababayaan ang pamilya niya. Hanggang sa nag-iba ang trip ng mag-asawa at dito na ipinakilala ni Angelica ang kababaryo nito na si Talia Ramos, isa ring happy-go-lucky. 30-year-old na ito noong makilala ni Rensor pero wala pang asawa. Siguro ay wala ring nagseryoso na lalaki dahil sa kalandian niya. Nang isang gabi na wala ang mga bata sa bahay nila Rensor dahil nasa mga lolo at lola nila ang mga iyon, ay sinundo ni Angelica ang best friend nito at dinala sa kanila. Pero bago maganap ito, ay napag-usapan na nila ang mangyayari at alam na ito ni Talia. At bakit pumayag si Talia? Tanong ninyo. Siyempre ay may kapalit din naman na pera dahil napag-usapan na nga nila ang trip nilang makitrisam ng mag-asawa sa kanya. Pagdating pa lang ni Talia sa bahay ng mga Verdan ay manghang-mangha na ito dahil pagbukas pa lang ng gate sa bakuran ay makikita mo agad ang isang malaking swimming pool at sa side noon ay papunta naman sa mismong bahay. Sinalubong sila noon ni Rensor na may nakahandang mga inumin at noong makita ni Rensor si Talia ay parang naglalaway na ito sa tuwa. Samantalang si Talia naman ay believe na sa kaibigan nito kasi parehas lang silang mahirap noon ni Angelica pero ngayon ay malayong malayo na ang agwat ng pamumuhay nila. Hanggang sa nag-inuman na nga ang tatlo. Doon ay panay papuri ni Talia sa mag-asawa at panay pa nga ang banggit niya na sana nga daw ay makahanap din siya ng lalaki na katulad ni Rensor. Tumatawa lang naman noon ang mag-asawa hanggang sa kumagat na ang espiritu ng alak. At doon ay nagyaya na umakyat si Angelica sa asawa nito at sa kaibigan niya. Sabay na umakyat si Angelica at Rensor at nasa likod lang naman si Talia. Pagkaabot nila sa isang kwarto ay wala nang patumpik-tumpik ay naghubaran na ng mga damit ang mga ito. At dito na nga naganap ang bembangan ng tatlo na napag-usapan nila. Walang halong selos si Angelica. Basta ang naisip niya ay mapaligaya ang kanyang asawa at iyon na nga ang unang gabi na nagtrisam ang tatlo. Matapos ang unang gabing iyon, akala ni Angelica ay hanggang doon lang ang lahat. Isang beses lang na pagtatalik nilang tatlo. Isang karanasan lang na lilipas din. Pero nagkamali siya. Dahil kinabukasan pa lang habang nag-aalmusal silang mag-asawa ay tahimik si Rensor. Halatang may iniisip. Kaya napatanong si Angelica, anong iniisip mo? Habang umiinom ng kape, saglit nang umiti si Rensor at diretsong sumagot, si Talia. At hindi na nagulat si Angelica dahil inaasahan na niya iyon. Kaya tinanong na niya agad, gusto mo ulit? Sandaling natahimik si Rensor bago sumagot. Okay lang, sabi niya ng pabulong. At matapos ang ilang segundo ay tumango si Angelica at sinabing, basta malinaw. Walang komplikasyon. At doon nagsimula ang pangalawa. Mula sa isang beses ay naging dalawa. Mula dalawa ay naging madalas. Hindi na kailangang planuhin. Minsan isang tawag lang ni Angelica kay Talia. Available ka ba mamaya? At sasagot si Talia ng, para saan pa ba? Na may halong ngiti sa boses. At sasagot si Angelica ng, punta ka dito. At pupunta naman si Talia. Parang normal na lang ang lahat. Parang parte na siya ng bahay na yon. Habang tumatagal ay mas nagiging komportable ang tatlo. Wala nang hiya, wala nang ilangan sa isa't isa. Minsan kahit nandyan ang mga bata ay nandoon si Talia. At kahit ang kasambahay ay napapansin na, Ma'am, nandito na naman si Ma'am Talia. At sasagot lang si Angelica ng, hayaan mo, bisita ko yan. Pero sa likod ng pagiging normal ay may unti-unting nagbabago, lalo na kay Talia. At napapansin na rin ng mga katulong na masyado ng komportable si Talia kapag nasa bahay ito ng mga Verdan. Parang ang pakiramdam nito ay donya siya at asawa na rin siya ni Rensor. At kahit may alam ang mga katulong sa nangyayari, ay syempre bulag, pipi at bingi na lang sila. Dahil amo naman nila ang may kagustuhan sa ginagawa nilang kababuyan sa loob ng bahay. Nang isang gabi, nakaupo si Talia sa tabi ng pool, tahimik lang. Pinagmamasdan ng ilaw ng bahay at ang ganda ng paligid. Lumapit si Rensor at tinanong siya, anong iniisip mo? Ngumiti si Talia at sinabing, iniisip ko lang,
Ang swerte ni Angelica. Napatingin si Renzor sa kanya at nagtanong, "Bakit mo naman nasabi?" Sumagot si Talia habang nakatingin sa bahay kasi may ganito siyang buhay. May ganitong asawa. Sandaling natahimik si Renzor bago sumagot ng, "Pinaghirapan ko to." At tumango si Talia, "Alam ko, kaya nga sana makahanap din ako ng lalaking katulad mo." At doon nag-iba ang tingin niya kay Renzor. Hindi na lang bilang parte ng trip nila, kundi bilang isang lalaking gusto niya sa mas seryosong paraan. Mula noon ay mas madalas na siyang pumunta kahit walang imbitasyon. "Napadaan lang ako." Iyon ang lagi niyang dahilan. At minsan, si Renzor lang ang naaabutan niya. "Wala si Angelica?" Tanong niya. "Lumabas," sagot ni Renzor. At doon sila nagkakausap ng mas matagal, mas personal. "Masaya ka ba?" tanong ni Talia isang araw. "Sa ano?" sagot ni Renzor. "Sa buhay mo." Napaisip si Renzor bago sumagot ng, "Okay naman." Pero agad siyang sinagot ni Talia, "Kung ako yan, hindi ako makukontento sa okay lang." At doon nagsimulang maging iba ang usapan nila. Napansin din iyon ni Angelica. Isang gabi habang kumakain sila ay tahimik si Talia at nakatingin lang kay Renzor. Kaya tinawag niya ito. "Talia." Nagulat si Talia. "Ha? Oo." At tinanong siya ni Angelica, "Nasaan ka?" At mabilis na sumagot si Talia ng, "Wala, pagod lang." Pero ramdam ni Angelica na may mali. Habang tumatagal ay mas nagiging malapit si Talia kay Renzor. Minsan parang silang dalawa na lang ang nag-uusap kahit nandyan si Angelica. At isang araw habang mag-isa si Talia sa guest room, ay nakahiga siya at nakatingin sa kisame. Paulit-ulit sa isip niya ang tanong, "Bakit siya, hindi ako?" At sumunod pa ang, "Pareho lang naman kami dati. Anong meron siya na wala ako?" At doon nagsimulang mabuo ang bagong pagtingin niya sa sarili niya sa sitwasyon. Hindi na siya kontento sa pagiging kasama lang, na parang ginagamit lang na happenings ng mag-asawa. Sa isip niya ay may karapatan na siya. Hindi na lang si Renzor ang gusto niya, kundi ang buong buhay nito. Ang bahay, ang pangalan, ang pwesto, ang lugar ni Angelica. At doon nagsimula ang tahimik na kaguluhan. Hindi pa lantad, hindi pa napapansin ng buo, pero unti-unti nang nabubuo at papunta na sa isang bagay na hindi na kayang kontrolin. Lumalala ang paglapit ni Talia kay Renzor. Hindi na ito katulad ng dati na parang nakikisabay lang. Dahil ngayon, may hinahanap na siya. Para bang gusto na niyang angkinin si Renzor at hindi na niya tinatago iyon. Isang gabi habang nasa sala silang dalawa at wala si Angelica ay diretsahan na siyang nagsalita. "Hanggang kailan na ganito na lang tayo?" Malamig niyang tanong. Napatingin si Renzor sa kanya at sumagot, "Anong ibig mong sabihin?" Sagot ni Talia, natitig. "Alam mo na yun, hindi na ako kontento sa ganito." Napabuntong hininga si Renzor at sinabing, "Talia, huwag na nating gawing komplikado." Pero agad siyang sinagot, "Komplikado na to, matagal na." Tumayo si Renzor at sinabing, "Trip lang to simula pa lang, alam mo yon." At doon nagbago ang mukha ni Talia. "Trip?" Ulit niya. "Trip lang ako sa'yo." Hindi sumagot si Renzor at iyon ang lalong nagpainit sa ulo ni Talia. Mula noon ay hindi na tumigil si Talia. Tawag ng tawag, text ng text, bigla na lang sumusulpot sa bahay. "Nasaan si Renzor?" Tanong niya minsan sa kasambahay. "Wala po ma'am," sagot sa kanya. "At si Angelica?" "Lumabas po." At hindi na siya umaalis agad. Uupo lang siya at maghihintay, parang may hinihintay na sa kanya naman na ang isang tao. Napansin na ni Angelica ang lahat. Isang gabi habang nasa kwarto silang mag-asawa, ay diretsahan na rin siyang nagsalita. "Hindi na tama ito." Napatingin si Renzor. "Ano?" Sagot niya, "Si Talia, nag-iiba na siya." Sabi ni Angelica. Tahimik si Renzor. Hindi na siya tulad ng dati. Parang gusto niyang maging parte ng pamilyang ito. Dagdag pa niya, napahawak si Renzor sa ulo niya. "Sinasabi ko sa'yo, tapusin na natin to." Hindi agad sumagot si Renzor, pero alam niya tama si Angelica. Kinabukasan, tinawagan niya si Talia. "Kailangan nating mag-usap." Agad pumayag si Talia. Nagkita sila sa loob ng sasakyan ni Renzor, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng subdivision. Tahimik ang paligid, walang tao, walang makakarinig. "Anong pag-uusapan natin?"
Tanong ni Talia. Diretso si Rensor. Hanggang dito na lang tayo. Nanigas ang mukha ni Talia. Anong ibig mong sabihin? Sagot niya. Tapos na ang ginagawa nating kaligayahan. Aayusin ko naman pamilya ko. Natawa si Talia. Pero walang saya. Ganun na lang. Parang wala lang lahat ng nangyari. Sumagot naman si Rensor ng, alam mo naman kung ano to, simula pa lang, katuwaan lang to. Mabilis na sumagot si Talia. Hindi na. Napatingin si Rensor sa kanya. Hindi na to pareho ng dati. Hindi mo na pwedeng itigil basta-basta. Matigas na sumagot naman si Rensor ng, pwede itong itigil dahil wala tayong relasyon. Wala kaming obligasyon sa'yo, Talia. Sabi ni Rensor na walang emosyon sa babae at doon na nanginginig ang boses ni Talia. Hindi mo ako pwedeng iwan. Sagot niya. Wala naman akong iniwan kasi hindi naman kita pinili. Wika ulit ni Rensor. Isa pa, sino ka ba para mag-react ng ganyan? Mahal ko pamilya ko. Yung pagtatalik ay parte lang ng hilig ko bilang isang lalaki kung para sa'yo. Dagdag pa ni Rensor na direkta kay Talia. Parang may pumutok na galit sa loob ni Talia. Pili ka, sabi niya. Ako o siya? Pinapapili naman niya si Rensor na parang siya ang may karapatan sa lalaki. Diretso ang tingin ni Rensor. Pamilya ko. Walang pag-aalinlangan. Walang hesitation. Isang maiksi ngunit solidong sagot. Ilang segundo ng katahimikan hanggang sa unti-unting nagbago ang muka ni Talia. Mula sa sakit ay naging galit. Ginamit mo lang ako. Bulong niya. Hindi ka namin ginamit, binayaran ka namin, alam mo kung anong pinasok mo mula noong una pa. Sagot ni Rensor. Binuksan ni Rensor ang pinto ng sasakyan. Sabay sabi niya, bumaba ka na. Pero hindi gumalaw si Talia. Bumaba ka na, Talia. Sigaw ni Rensor ulit. Pero tahimik lang si Talia, nakatitig lang. Hanggang sa dahan-dahan niyang inabot ang bag niya. Mabilis ang sumunod na nangyari. Bago tuluyang bumaba ng sasakyan si Talia, ay sumabog ang galit niya. Hindi na ito puro salita lang dahil naging pisikal na ang galaw niya. Hinampas niya ang dashboard at tinulak si Rensor. Akala mo tapos na ito? Sigaw niya habang nanginginig ang boses. Pilit siyang iniiwasan ni Rensor. Tumigil ka nga, Talia. Sagot niya. Pero hindi na siya pinakikinggan. Hinila pa niya ang damit ni Rensor. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito lang. Sigaw niya. Pero mariing itinulak siya ni Rensor pabalik. Bumaba ka na. Galit na sagot nito. At doon na tuluyang nagliyab ang galit ni Talia. Tumitig siya ng diretso at binitawan ang salitang, hindi pa tapos to. Sisirain ko buhay mo. Bago siya bumaba ng sasakyan na may ibang plano na sa isip. Ayon sa investigasyon, may call logs si Talia sa isang lalaki. At dito lumabas ang pangalan ni Simon Galpan o Simo, taga Cabiao, Nueva Ecija. May kaso ng pagnanakaw at pamamaril at dati niyang karelasyon. Naging desperado si Talia at inuto niya si Simo na babalikan niya ito kapalit ng isang kondisyon. May ipapapatay siya at iyon ay walang iba kundi si Rensor. At hindi lang iyon ang pangako niya. Sinabi pa niyang bibigyan niya ito ng pera kapalit ng gagawin nito. At dito na lumabas ang katotohanan nang mangyari ang insidente sa parking lot kung saan nakatayo ang 3 palapag na building na pagmamay-ari rin ng mga Verdan ayon sa salaysay ng driver ni Rensor. Pagpasok nila sa parking ay napansin niya ang isang lalaking nakaputi at nakasuot ng dilaw na sombrero na may tatak na usa. Pero nang makapasok sila at bumaba si Rensor ay nawala ito sa paningin nila hanggang sa bigla itong lumitaw sa katabing kotse at pinutukan si Rensor sa likod. Nakatakbo pa si Rensor kahit may tama. Agad namang bumunot ng baril ang driver niya at pinutukan din ng lalaki. Pero tumakbo ito at habang tumatakbo ay may sumalubong na motor na minamaneho ng isang lalaking naka-helmet at nakapambahay. Agad sumakay ang gunman at mabilis silang nakatakas. At doon na naramdaman ni Rensor ang tama ng bala at nanghina na ito. Agad siyang tinakbo sa ospital at nailigtas naman siya dahil hindi malubha ang tama. Nang makarecover si Rensor, nakialam ang pamilya, walang problema sa gastos. Ang gusto lang namin ay mahuli ang bumaril sa anak namin. Sabi ng ama niya sa pulis at inabot ng 3 buwan ng investigasyon hanggang sa natukoy si Simon Galpan.
At hindi pa sana ito mahuhuli kung hindi ito nasangkot sa panghuhold up ng cellphone sa Nueva Ecija noong kasagsagan ng Nokia. Ang modus nila ay mang-hijack ng bus at kunin ang pera at cellphone. Minsan naman ay hablot cellphone sa mga estudyante gamit ang motor, at kapag ayaw ibigay ay tinututukan nila ng baril. Nasakot si Simo sa isang hijacking kung saan nagkaputukan dahil naipit sila, at nang madampot siya ay patong-patong ang kaso niya. Sa investigasyon, walang pag-aalinlangan niyang inamin na si Talia Ramos ang nag-utos sa kanya sa tangkang pagpatay kay Renzor Verdan, kaya agad ding nadampot si Talia at nakulong. Sa korte, si Talia ay nahatulan ng frustrated murder bilang utak ng krimen at sinentensyahan ng humigit kumulang 12 taon hanggang 20 taon na pagkakakulong, habang si Simon Galpan naman ay nahatulan ng frustrated murder at illegal possession of firearm kasama ng iba pa niyang kaso tulad ng robbery at hijacking, kaya mas mabigat ang parusa niya na umabot sa 20 hanggang mahigit 30 taon na pagkakakulong. Sa huli, ang kwentong ito ay paalala na ang bagay na nagsimula sa trip at kaligayahan ay kayang mauwi sa krimen, dahil ang emosyon, inggit at pagnanasa kapag hindi na kontrol ay hindi lang sisira ng buhay ng iba kundi pati ng sarili.